Welcome back to my channel. As requested by my viewers, I will present my videos like PowerPoint presentation. Sabi nila, mas madali nilang naiintindihan ng topic pag may nababasa sila on screen while I discuss. Tapusin nyo yung video dahil ang mga kasagutan sa tanong nyo ay mapag-uusapan natin. Yung batas na i-discuss natin, ito yung Rent Control Act of 2009. Ang covered ng batas na to ay yung mga residential units. Syempre hindi dyan kasama yung mga commercial na ang renta ay hindi hihigit sa 10,000 pesos dito sa NCR and other highly urbanized cities and 5,000 pesos naman sa ibang lugar. So ito yung Section 5, the coverage of this Rent Control Act. So ito yung isa sa mga tanong. Sa umpisa ng pagrenta, magkano ba ang advance rent and deposit? Sabi sa batas, the lessor cannot demand more than 1 month advance rent and 2 months deposit. And itong deposito na to, dapat nakadeposit din to sa account ng lessor. And at the end of the contract of lease, dapat itong deposit plus yung interest ay ibalik sa lessee. Etong deposito na to, ginagamit to pagka halimbawa natapos na yung pag-upa and yung lessee may mga hindi nabayaran like kuryente, tubig or may mga na-damage, yung deposito yung sumasagot dyan. So ano man ang matera dyan sa deposito na yan, kailangan ibalik sa lessee. So ang legal basis ay ang Section 7. So next topic, magkano ba ang pwedeng i-increase sa renta ng lessor? Ito wala to dun sa batas. So mas mabuti pakinggan nyo itong maigi. And better, i-check nyo rin to kasi na-update to. So base sa Section 15 ng Rent Control Act, ang Housing and Urban Development Coordinating Council, pwede nilang reviewin yung rental regulations. So ang HUD-C nag-issue ng Resolution Number 1, Series of 2017 na sinasabi na yung rentals shall not increase by more than 2% annually if the rental is from 1 peso to 4,999 pesos per month. Pag ang renta naman ay from 5,000 pesos to 8,999 pesos, yung pagtaas ng renta shall not be more than 7% annually. Pagka 9,000 to 10,000 pesos, yung pagtaas ng renta shall not be more than 11% annually. So yung mga limitations na nabanggit, nag-a-apply lang yan doon sa same lessee na nag-o-occupy ng property. Ibig sabihin, pagka umalis tong si lessee at meron ulit titira na bago, yung lessor pwede magpataw ng increased rent. Ito yung isa sa mga magagandang tanong. Paano pagka si lessor ibinenta itong property sa iba? Ito bang si lessee kailangan paalisin? Base sa Section 10, bawal daw paalisin ang mga lessees dahil lang sa binenta itong property or maski pagka itong property ay isinangla. So, i-discuss naman natin ano ba yung grounds para mapaalis ka sa inuupahan mo. Base sa Section 9, pwedeng mapaalis ang lessee pag halimbawa nag-accept siya ng bed spacer or boarders na walang consent ni lessor. Si lessee pwede rin mapaalis pagka nag-expire na yung contract. And syempre, pagka si lessee hindi nakabayad ng renta for 3 consecutive months o 3 buwan na sunod-sunod. Pwede ding mapaalis si lessee pagka yung unit kailangan na ng mga repairs and hindi na matirahan yung property. Isa ring ground for ejectment ay yung legitimate need ni lessor or ng family members niya para magamit na residential unit itong property.
Pero sabi ng batas, kailangan magbigay ng 3-month notice si lessor kay lessee. And itong property na to, hindi pwedeng iparenta ulit sa iba for a period of 1 year. So ito yung section 9. Sa Rent Control Act, andyan din yung penalties for the violation of the law. So nakasaad yan sa section 13. So the penalty is fine from 25,000 pesos to 50,000 pesos and or imprisonment of 1 month to 6 months. Ito bonus kasi wala to sa Rent Control Act. Ito ngayon yung tanong. Paano if in the absence ng usapan pagdating sa forfeiture or reimbursement, si lessee ay nag-introduce ng useful improvements dun sa property but without altering the form and substance of the property? Kanino mapupunta yung improvements after mag-expire yung lease contract? So, yung sagot dyan, nasa Article 1678 of the New Civil Code. Sabi dyan, si lessor kailangan i-reimburse si lessee ng 1/2 of the value of that improvement. If ayaw naman ni lessor mag-reimburse, pwedeng tanggalin niya ni lessee kahit makadamage siya doon sa property. Pero syempre, dapat yung damage ay yung kung ano lang yung necessary. Okay, so that ends our topic today. Sana marami kayong natutunan. And of course, yung mga diniscuss ko ay yan yung sinasabi ng batas. For now, please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload. Thank you for watching. First, yung mga dinidiscuss ko sa mga vlogs ko are based on my experience. Example, as a buyer of a car. Sa mga videos ko, pinapaliwanag ko lang yung sinasabi ng isang batas. In short, for academic discussion purposes itong vlogs ko. Second, in my videos, I do not give legal advice. Kasi baka mamaya yung kalaban nyo ay kliyente ko pala. So I do not give legal advice para wala tayong conflict of interest. Third, every situation is different. So if may hindi ako na didiscuss dun sa mga vlogs ko, it is just because may mga factors that need to be considered para maging accurate yung answer sa isang tanong or sa isang discussion. Kung may gusto kayong linawin, comment na lang kayo sa video. Last, kung meron kayong actual case o meron kayong gustong ireklamo, ibang lawyer na lang yung kunin nyo kasi I do not create my videos para mag-advertise ng services. So, yun na yung 4 reminders ko. Just do not forget to subscribe to my channel.